Alright, so welcome back dito sa ating channel mga tol. Okay, so ngayon ay meron na naman tayong panibagong pag-uusapan mga kababayan, no? At ito nga pong nangyari dito kay Attorney Harry Roque. Shoutouts po no do sa mga bago natin subscribers dyan. Maraming salamat sa inyo. Do sa mga nagchat-chat po dyan. Maraming salamat po sa inyong suporta. Okay, so ano sa palagay ninyo, no? Huhulihin na ba itong si Harry Roque mga kababayan? Okay, so yan ang ating alamin at pag-uusapan ngayon. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. Okay, so maraming salamat ulit sa mga supporters natin dyan, sa mga followers natin dyan sa iba't ibang dako ng mundo. Shoutouts po sa inyo. Okay, so ating alamin mga babayan, no? Kayo ba? No, nagugulat dito sa mga pinaggagawa na to ni Attorney Harry Roque. At ito nga pong mismong si Sir Panelo, pinauuwi siya mga kababayan, ano? Pero mukhang matigas ang mukha talaga netong si Attorney Harry Roque mga kababayan. Ayaw pong umuwi ni Attorney Harry Roque. Ewan ko bakit ayaw umuwi niya ni Attorney Harry Roque dito sa Pilipinas, no? Bakit kaya sa palagay nyo mga kababayan? Bakit ayaw umuwi ni Attorney Harry Roque? May kinatatakutan ba siya? O may iniiwasan ba siya mga kababayan? Okay, so sa mga nanonood po dyan, free po kayo na mag-comment po dyan sa ating live chat mga kababayan, no? At ating yung pag-uusapan, no? Itong si Attorney Harry Roque talaga, hindi natin malaman ano trip niya na sa buhay niya mga kababayan. At bakit nandiyan siya, no? Nandiyan siya sa dahig at nagtatago. Okay, so alamin na natin to mga kababayan. At itong ating pag-uusapan, no? Attorney Harry Roque nanindigang maaga pa, no, para ipakansila ng DOJ ang kanyang passport. Imagine ninyo yun mga kababayan. May 3 passport daw itong si Attorney Harry Roque. Samantalang yung mga kababayan natin, no, hirap na hirap kumuha ng passport. Tapos siya 3 daw di umano ang passport. Okay, so alamin natin yan dito sa balita na to mga kababayan mula sa UNTV. Okay, so alamin natin yan. Tara, let's go. Pag-usapan natin yan mga kababayan, no? Kinumpirma kahapon ni Department of Justice o DOJ Secretary Crispin Remulla na formal na nilang hinilin sa korte sa Pampanga na kansilahin ang passport ni dating presidential spokesman Attorney Harry Roque. Paliwanag ni Remulla, kapag nakansila ang pasaporte ng dating palace official ay magiging undocumented alien na ito at inaasahang maipadideport siya pabalik ng bansa. So ibig sabihin, pagka na-cancel na po yung kanyang passport, wala na siyang passport mga kababayan. Undocumented na siya. No, kasi kansilado na yung passport niya eh. Diba? Kaya lang, sinasabi nga, 3 yung passport niya. So, paano yun? 3 ang passport di umano netong si Attorney Harry Roque. Yung mga kababayan natin, hirap na hirap kumuha ng passport, tapos siya 3 ang passport. Diba? Ang tibay naman talaga, ano? Pipilitan na rin anya si Roque na harapin ang kanyang kasong qualified human trafficking kaugnay ng operasyon ng Pogo sa Porac, Pampanga. Will limit his options. I think he holds 2 or 3 passports pa nga. May nagsabi sa akin ng gano'n. Ang mahalaga, 2 or 3 passports daw mga kababayan. Grabe ha. Saan kaya nakakuha ng 3 passport tong si Attorney Harry Roque at magkano kaya ang binayad kung totoo man? Ang problema kasi mga kababayan, yung backdoor na yan, no, na marami nang gumamit, no, yung backdoor na yan.
Imagine ninyo, ilan na yung gumamit ng backdoor na yan at bakit magpasa hanggang ngayon hindi pa rin mabantay-bantayan yan. Diba? Sila Alice Guo, dyan lumabas. Sila, diba? Dyan tumakas eh. Marami na daw gumamit yan. May mga senador nga na nagsasabing alam nila yung backdoor na yan. Diba? Bakit magpasa hanggang ngayon? Hindi po. Maisara yung tinatawag na backdoor na yan. Diba? Talagang mapilitan siya mag-account sa kanyang ginawa dito at depensahan niya ang sarili niya. Sagot naman ni Roque, maaga pa para ipakansila ng DOJ ang kanyang passport sapagkat naghain siya ng apela o motion for reconsideration noong nakaraang linggo na humihiling na ipawalang bisa ang kanyang kaso. Sa kanya, So sabi niya dito mga kababayan, it is premature for the Department of Justice to cancel my passport. Sabi dito mga kababayan, for I have filed last week a motion for reconsideration asking the DOJ to dismiss the case of qualified human trafficking filed against me, mga kababayan. Inuutosan niya pa yung DOJ na i-dismiss daw ang kasong isinampa laban sa kanya na qualified human trafficking, mga kababayan. Bakit mo pinadi-dismiss, di ba? Bakit? Diba? Bakit hindi mo na lang harapin yung kaso na yan, umuwi ka dito sa Pilipinas at harapin mo yung kaso na yan kung talagang wala kang kinalaman diyan sa sinasabing qualified human trafficking na isinampa sa'yo ng DOJ. Bakit nandiyan ka? Bakit nandiyan ka ngayon sa Netherlands at nagtatago ka at nag-file ka pa ng asylum diyan sa Netherlands kung talagang wala kang itinatago? Kung talagang hindi ka natatakot, 'di ba? Ang tapang niya 'di ba? Pagka naka-live siya, ang tapang-tapang niya magsalita, halos kung ano-ano 'yung sabihin niya sa ating Pangulong Bongbong Marcos, kung mura-murahin niya, ganun-ganun na lang. Diba? Kung ano-ano yung sinasabi niya, kung tawagin niyang bangag, ganun na lang. Tapos ngayon, sasabihin mo na i-dismiss, nag-file ka ng motion for reconsideration na para i-dismiss ng DOJ yung kaso laban sa'yo. Kung wala kang natatakutan, harapin mo na lang yung kaso mo. Diba? Kung talagang wala kang kung wala ka talagang kinalaman diyan sa ibinibintang sa iyo, bakit hindi mo na lang harapin? Umuwi ka dito sa Pilipinas, harapin mo yung kaso mo. Diba? Dito mo sagutin. Kagaya ng hamon sa iyo netong si Sir Sal Panelo. Diba? hiling na ipawalang bisa ang kanyang kaso. Sa kanyang apela ay binanggit-an niya nito na walang kahit isang ebidensyang naipresenta na magpapatunay na sangkot siya sa pag-organisa, pagbibigay ng suportang pinansyal at inutusan ng ibang tao para gumawa ng human trafficking. Ito kasi yan mga kababayan, in my motion for reconsideration, sinasabi niya dito, I stated that not a single evidence was presented to prove that I committed the overact of organizing, providing financial support, or directing other persons to commit any act of human trafficking. Okay, so kung yan ang sinasabi mo, na wala kang kinalaman dyan at wala kang koneksyon o hindi mo alam yung isinampa sa yung kaso na human trafficking, ang laging tanong sa iyo ng sambayan ng Pilipino, bakit nandiyan ka sa dahig at nag-file ka ng asylum? Di ba? Bakit ayaw mong harapin yung kaso mo na isinampa sa iyo ng DOJ? Di ba? All of a sudden, biglang nandiyan ka sa Netherlands at nag-file ka ng asylum at sinasabi mo political Di ba? Yung sinasabi mo, hinaharas ka ng gobyerno. Political persecution, yung sinasabi mong dahilan mo. Kaya ka nandiyan, kaya ka nag-file ng asylum. Di ba? So, sa tingin ko, meron kang tinatakasan, kaya ganun. Kasi sabi nga ni Atty. Sal Panelo, mga kababayan, kung talagang malinis ang kanyang hangarin
o malinis yung kanyang pagkatao, o wala siyang kinalaman dyan, hindi niya alam yung mga bagay-bagay na yan, no, bakit nagtatago ka? Bakit hindi ka bumalik sa Pilipinas at dito mo harapin? No, DDS lawyer na yan nagsalita at humamon sa kanya, mga kababayan. Diba? Gumawa ng human trafficking. Isasama rin ito ang umano'y panibagong political persecution sa kanyang aplikasyon na makakuha ng asylum sa the Netherlands. Naniniwala naman ng DOJ na hindi pagbibigyan ng Dutch government ang hinihinging asylum ni Roque dahil sa bigat ng kasong kinakaharap nito. Depende yan sa grant of asylum kung bibigay sa kanya ng Netherlands. Pero I doubt it kasi Netherlands is one of the countries that goes against human trafficking, which is the charge against Harry Roque. Dan Diamento, So, yung bansa na yon ayaw din ng human trafficking, mga kababayan. Kaya posibleng yung final neto ni Attorney Harry Roque na asylum, baka hindi pagbigyan ng Netherlands. No? Delikado siya dyan, mga kababayan. Baka malaglag pa siya dyan. Baka dyan na siya hulihin ng Interpol, mga kababayan. No? Medyo alanganin talaga dyan si Attorney Harry Roque. Parang siya alanganin. Di ba? Yung mga pinagagawa niya dyan, bakit ka nagtatago kung talagang wala ang kinalaman, no? O kung talagang malinis, no, ang iyong konsensya. No, kung sinasabi mo wala kang dyan sa kaso na yan. Diba? Ang pinaka-the best niya, nahamon nating lahat, no, dito kay Attorney Harry Roque, kung talagang wala kang kinalaman dyan at malinis ang iyong konsensya, bumalik ka na lang dito sa Pilipinas, harapin mo yung kaso na isinampa laban sa'yo. Diba? Kasi yun nandiyan ka, pag-iisipan ka ng sambayan ng Pilipino, pag-iisipan ka lalo na may ginagawa kang hindi maganda, diba? Na may pinagtataguan ka, na natatakot ka, diba? Mas maganda kung haharapin mo yung kaso mo dito sa Pilipinas kaysa yun nandiyan ka. Okay, so kayo, anong masasabi niyo dyan, mga kababayan? No? I-comment nyo po sa ibaba yung mga opinion na natin yung pag-usapan. Alright? So, kita-kits tayo sa ating next video upload, sa ating next live, mga kababayan. Mamaya-maya lang, no? Magla-live ulit tayo. Okay, so kita-kits tayo dyan. Maraming salamat sa inyo. Peace!